Muling nagbabalik ang House at your service. Ngayon naman, pag-usapan natin ang layunin at saklaw ng napapanahong panukalang batas. Ngayong 20th Congress, inihain ni Camarines Sur 3rd Congressional District Representative Nelson Legacion ang panukalang batas na ang layunin ay magtatag ng sapat na bilang ng mga dialysis clinics sa buong bansa. Dahil ayon sa National Kidney and Transplant Institute, tumaas ng 22% ang bilang ng mga CKD patients mula taong 2023 hanggang 2024. Ang detalye nitong panukalang batas, panoorin ito. Alam mo ba na libu-libong Pilipino ang sumasailalim sa dialysis dahil sa pagkasira ng kanilang bato o kidney? At ang mas nakakalungkot ay pabata na ng pabata ang mga nagkakasakit sa bato. Patuloy din na tumataas ang bilang ng mga tinatamaan nito. Sa katunayan, ayon sa National Kidney and Transplant Institute, umabot sa halos 65,000 ang mga Pilipinong sumasailalim sa dialysis noong 2024, 22% na mas mataas kumpara sa mahigit 53,000 noong 2023. Kada linggo, 3 beses sumasailalim sa dialysis ang isang pasyente na umaabot sa kabuuang 156 sessions sa loob ng isang taon na sinasagot na ng PhilHealth. Ang bawat sesyon ay tinatayang nagkakahalaga ng mahigit kumulang 6,350 pesos. Sa kabuuan, ang gastos para sa 156 session ay halos 1 milyon para sa isang pasyente. Ngunit sa kabila nito, may mga gastusin pa ring hirap-tustusan ang mga pasyente. Kabilang dito ang pangbili ng gamot, pagpapalaboratorio at pamasahe, lalo na para sa mga pasyente na galing pa sa malalayong lugar. Kung ang ilang kababayan natin na may PhilHealth ay nahihirapan pa rin, paano pa kaya ang mga pasyenteng walang anumang health insurance? Para masolusyonan ang suliraning ito, isinulong ni Representative Nelson Legacion ang House Bill 2359 o ang Universal Dialysis Access Act, isang batas na nag-aatas sa pagtatatag ng mga dialysis clinic sa lahat ng national, regional at provincial hospital at magbibigay ng libreng dialysis treatment para sa mga mahihirap na pasyente, pati na ang paglalaan ng pondo para dito. Narito ang pangunahing nilalaman ng panukalang ito. Una, magkakaroon ng dialysis facility sa lahat ng national, regional at provincial hospital. Pangalawa, bibigyan ng libreng dialysis treatment ang mga indigent at mga uninsured na pasyente. Pangatlo, maglalaan ang gobyerno ng sapat na pondo para sa operasyon, makina at iba pang mga kinakailangang kagamitan. Kapag naisabatas ito, mas maraming pasyente ang matutulungan, mababawasan ang gastusin ng pamilya, mas malapit ang dialysis clinic, mas maagang magagamot ang mga pasyente, at posibleng mabawasan ang pagkamatay dahil sa sakit sa bato. Nakakalungkot isipin na hindi na maibabalik pa ang dating pamumuhay ng isang taong nagdadialysis. Ngunit mahalagang malaman na ang sakit sa bato ay kayang maiwasan sa pamamagitan ng malusog na pamumuhay, pagkontrol sa blood sugar at presyon, at pag-eehersisyo ng regular. Sa kabila nito, karapatan ng bawat Pilipino na magkaroon ng pantay na akses sa dekalidad, abot kaya, at komprehensibong serbisyong pangkalusugan. Para sa House at your service, ako po si Felix Opinian. At iyan ang House Bill 2359 or ang Universal Dialysis Access Act na isinulong ngayong 20th Congress.
Kung maipatupad ang panukalang batas na ito, tiyak na isang malaking tulong ito sa ating mga dialysis patients. Libreng dialysis treatment para sa mga kapuspalad, hirap sa buhay at walang sapat na kakayahan makapaghanap buhay dahil sa kanilang sitwasyon. Tandaan, mahalagang alamin ang bawat panukala at batas para sa ating mga kapakanan. Dahil ang layunin ng batas ay protektahan ang lahat. Huwag po kayong bibitiw dahil magbabalik pa ang House at your service.